Pila nakakatuig sa Seventh-day Adventist ikaw? Sukad pa jud sa pagkaba. So, sa pagkabata, ikaw po, sa pagkabata, no? Ani ang kuan, no? Ani ang aron masabtan ninyo, ay labi pa sa ikaw, kay amahan ka, sa diha nga nanganib ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesus kay patyon ni Herodes. Ang Diyos nagpadala og anghel asa dito kay Joseph, San Jose. Ipahibalo si San Jose nga likay mo kay ang bata patyon. Yan. Nganong ingunana man tungod kay ang amahan mao siya ang leader sa pamilya. Ang amahan mao ang protector sa pamilya. Mao gyud na ang instruktora. So ang pamilya na naa dinhi preparation ni Asia sa laing kinabuhi. Nga kung mahimo dili magbulag bisan sa laing kinabuhi. Kasi may tabo kung usa lang kagabi sakop sa inyong pamilya, di makauli nga wa mo kabalo. Di gyud mo katulog. Unsa pagka kung iniabot sa laing kinabuhi, dunay mabulag, dunay sa impyerno, dunay sa langit. Muna nga preparasyon ni pananglitan kundi man ta mo tuo nga dunay langit, dunay impyerno, kundi ta mo tuo ana nga dunay langit, dunay impyerno, usa ra gyud nato maiskapo. Yang matag usa nato mamatay. Ini kamatay nato Hebreo 9:27 matubang kita sa hukom sa Ginoo. Human sa kamatayon tapos niini hukom. Don't know sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist kung, di ba, ang sa Seventh-day Adventist, ang lawas mo ang kalag mo ang lawas, kung mamatay, narasulubnganan. Mo na ang pagtulunan. So, mo nang wala na ampu-ampuan pang mga kalag, kay magpaabot sa pagbalik sa Ginoo, at sir mabanaw. Muna ang gitawag general judgment sa simbahang Katoliko. Pero before ang general judgment, ano sa man mahitabo ang general judgment? Muna ang pagbalik sa Ginoo. Pagbalik ang Ginoo, hukman tanan, mga buhi, ang mga kuan, ang atong kalag ibalik sa atong lawas. Kaya ang tao, dili man siya tao kung kalag lang. Kalag ug lawas man siya. No? Pero, so wala pa moabot ang general judgment katong pagbalik sa atong Ginoo. Sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon tapos ani hukom. Sa ato pa, doon ay hukom human sa kamatayon. Dili tinuod ang giingon nila nga kananaang ang kalag mo orang lawas, ang lawas mong kalag kung mamatay ang lawas patay pong kalag naman. Iyon ang Ginoo sa Mateo 10:28. Unsa iyang giingon? Ayaw mo kahadlok sa magpatay sa inyong lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kahadlokin ninyo ang mapatay sa lawas o kalag. Sa ato pa, tinuod ang giingon sa itong Ginoo di ay na dunay bahin sa tao nga dili mamatay. Mamatay man ang lawas, pero dunay di mamatay. Sa iyang giingon, 10:28, ayaw mo kahadlok sa mapatay sa lawas, pero dili makapatay sa kalag. Ang una-una sa uban nga inigkamatay sa tao, nara sa aslubnganan. Pero tanawa ang Lucas Kapitulo 16. Ano sa'yo mabasa diya? Namatay si Lazaro. Namatay ang dato. Si Lazaro, tuwa sa kiliran ni Abraham, ug ang dato. Kung ang lawas mo ora, ang kalag, ug ang kalag mo rang lawas, kinsa man tong nag-antos kalayo? Kinsa man po tong Lazaro nga tuwa sa kiliran ni Abraham? Unya nag-istorya pa sila, amahang Abraham, naghangyo ko nimo, nga itusnob nimo, ipatusnob ang kamot ni Lazaro sa tubig. Kay ako nag-antos sa tumang kauhaw din eh. So gilubong ang iyang lawas, pero doon ay nakigsulti. Muna ang kalag. Ang Iglesia ni Cristo ug ang kininiang
Seventh-day Adventist, lahi ang pagtulunan. Ini kamatay sa tao, paabot sa final judgment, banahon ang tanan. No, banahon ang tanan. Tinuod banahon ang tanan. Final judgment pagbalik sa atong Ginoo. Buot pasabot, kadtong tuwa sa impierno, nga naa sa impierno, mo na ang mga kalag. Ang naa sa langit, mao pud ang mga kalag. Ang purgatorio ng mga kalag. Pag abot sa katong Ginoo, ibalik, lawas, ug kalag. Sa ato pa, lawas ug kalag na ang malangit, lawas ug kalag na ang maimpierno. Ug mo na pinaka delikado. Kay once nga mabalik na ang imong kalag sa imong lawas, mas grabe na ang kasakit sa impierno. O magdoble na ang kasakit sa impierno. Sumuna ang general judgment lahi sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Mo nang dili ni handumon ang mga kalag nga nangamatay. Ang Katoliko gandom nang naa nga naman. Kinaaman sa Katoliko ang purgatorio. So ang purgatorio, katong gi-explain nato kag ganiha nga kung sa may requirements aron mosulod ta sa langit. Pinadayag 21-27. Walay makasulod sa langit bisan andunay gamayng kudlit sa sala. Na-imagine na bisan gamayng kudlit sa sala di makasulod sa langit. Unya, human sa kamatayon, doon na may di mamatay sa tao mong kalag, asa man na padulong. Hebreo 9:27, human sa kamatayon, tapos niini hukom. Sumuatubang day hukom. Oh. No. Dili man tanang makasulod sa langit bisan nandunay kudlit sa sala. Kung langit lang ug impierno, wala nang gitawag purgatorio, di barbecue tanan. Ha? Pero ang sige ingon sa itong Ginoo, Marcos 9:49, timan-in ninyo kini, ang tagsa-tagsa katao, linisan pinaagi sa kalayo. Doon ay kalayo nga mulinis. Dili na impierno, kaya ang impierno dili man na may makalinis. Marcos 9:49, mao na naa ang gitawag og purgatorio nga mulinis. So, makatabang ba ang atong pag-ampo para sa mga kalag nga naa sa purgatorio? Sa ikaduhang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 41-45, ang sigingon, busa balaan ug makaluwas ang pag-ampo ug paghalad alang sa mga kalag aron mapasaylo sila sa ilang mga sala, sila nga nangamatay na. Naa din na sa Biblia. Pero unsay gibuhat sa mga protestante ana na? Ang gibuhat sa mga protestante, paggawa sa King James Version 1611, naa pa na sa ilang Bible. Pag abot na sa 1827 sa British Foreign Bible Society, gitangtang na. Oh, gitangtang na kay against sa doktrina nila. So duha ka matang ang King James Version. King James Version 1611 hangtod karon naa pa nang mabasa nga busa balaan o makaluwas ang pag-ampo alang sa mga kalag. Pero ang King James Version 1827 sa British Foreign Bible Society, kulang na. 66 books na. Instead of 72 books. So kulang na. Oh, ikulangan nila. Muna na ang gibasihan sa kadaghanan karon. Kulang na ang ilang libro. 66. 66 na kalibro ang ilang Biblia. Ayaw kalimot nga ang numero 6, numero na sa demonyo. Ha? O ang tanan ng mga relihiyon nga misulbong karon kadalasan nagagika na sa simbahang Katoliko. Kay ang unang amahan sa protestante si Martin Luther. Si Martin Luther, usa ka Agustinian monk. Siya ang pinakaunang protestante nga nagtukod og Lutheran Church. Unya nagsunod-sunod na dayon. Unsay giingon sa Biblia sa unang Juan 2:18, niya nagkaroon ang mga antikristo. Sila gikan ra nato, pero sila mamulag nato aron maila na sila dili kauban nato. Okay, sa day kuno ang antikristo, gikan ra nato, mamulag nato aron maila na sila dili kauban nato. So, muna ang babala sa Biblia. Okay. Unsay tumong sa antikristo? Of course, nga, malabay ta sa impyerno. Yeah? Muna tumong sa antikristo. Aron,
sa Bible sa Bible sa libro ni Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite. Ambot ko naaba mo ani The Last Day Events ni Ellen Goldwhite, ang founder sa Seventh-day Adventist. Ambot ko naaba mo aning niya ngano man makakurat. Ngano makakurat? Tanawa na ko ni ang giingon diri sa iyang pahina Last Day Events. Sa giingon diri ni Ellen Goldwhite. Sabi niya, ingon siya, matod pa niya, and thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, which art exalted unto heaven in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ang saday ko no, og ikaw, Seventh-day Adventist, nga gihatagan og dakong kahayag, Seventh-day Adventist Capernaum, nga gihatagan dakong kahayag sa punto sa kahigayunan, gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Paga ilabay ka o yudyuron ngadto sa impyerno. Kini niya, libro ni sa Seventh-day Adventist. Ang gingon niya, ikaw Seventh-day Adventist. Bisag kitsa makabasaan na. Nganong gisulat mo na? Nga, ikaw Seventh-day Adventist, yudyuron ka sa impyerno. Si Ellen Goldwhite ang author na. Dila na. Kaning libro, ang dakong away. Si Ellen Goldwhite gyapon ang author ana. Basaha ang giingon diri sa inyong libro sa Seventh-day Adventist kana. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran na ang isyu bahin sa tagna mahimong labing dato nga pagsuta alang kanila sa katapusang mga adlaw. Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og magapasalaag sa kadaghanan. Alang sa dugang nga pagpasantop gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan. Mga hinigugma, dili ninyo tuhuan ang tanan nga espiritu, apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Hinuon lakip na si Ellen G. White. Nasulat mo na sa libro sa Seventh-day Adventist. Daghang mga bakakong manalagna nga mutumaw sa kalibutan. Unya kisa man na ang bakakong manalagna nga mutumaw sa kalibutan, hinuon lakip na si Ellen Goldwhite. Ang pangutana nga nasulat man niya sa libro. Libro man niya, ambot kung naabang mo inyo kanini nga mga libro. So dili sa pagdaot kundi na to. Nganong gisulat man Nganong gisulat man sa isa ka libro nga mga bakakong manalagna nga mo tumaw hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Nganong gisulat man siya? No. Sa Seventh-day Adventist ka libro na. Now, kung tanaw na to ang sulat po ni Ellen Goldwhite din nag-ingon siya sa libro nga ang mga buhat sa mga apostoles. Iyang gipahayag diri nga ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Pinadayag 1:10 mo ang adlong igpapahulay sa mga Kristiyano. So pinadayag 1:10 sa Biblia, pahayag, Revelation chapter 1 verse 10, adlang igpapahulay. Now, ang pangutana sa Biblia, unsang adlaw ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Ikaw basa ko no. Revelation chapter 1 verse 10. Yung giingon ni Ellen Goldwhite, nga adlong igpapahulay. Kini, sir? Kini.
And I was in the spirit of the first of the week, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So, ang giingon sa Bible, ang adlong igpapahulay, first day of the week. Ug mo na naa ang Domingo. Ang Domingo, Spanish na siya. Domingo. Gikan sa Latin, Dies Dominica. Sa may English na Lord's Day. Kaya ang Sunday, gikan sa mga pagano ang salitang Sunday. Sunday, Dies Solis, the day of the sun. Muna ang pagsimba sa adlaw. Ang Saturday, muna gitawag Saturday, kay pagsimba sa Diyos sa mga paganong planeta nila nga si Saturn. Ang Friday, pagsimba nila sa Diyos nga Venus. Pero ang sa Seventh-day Adventist, Saturday, nagpabiling yung Saturday ang ilang ngalan. But sa Christian, ang Sunday, gitawag na og Domingo. Nganong Domingo man, kay ang Spanish sa Spanish na nga language, nga ang English Lord's Day. Nganong Lord's Day man, ingon si Ellen Goldwhite sa libro, Buhat sa mga Apostoles, ang pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 10, adlong igpapahulay sa mga Kristiyano. Ug unsa ng adlaw, kung anata sa Spanish Bible, Revelation chapter 1 verse 10, I was worshiping on the day of rest. When I heard voice behind me, day of rest. Kung anata sa Spanish, yo po'y in el espiritu en el día del domingo. Domingo na. Karon. Kung makita ninyo sa mga libro uban pa sa Seventh-day Adventist, libro uban sa Dakong Away, nga mga libro, ang sagarang gibakbakan ang simbahang Katoliko. Di gyud mo matikod nga ang Pilipinista nga pare-pareharag Katoliko na naapoy mga pare na obispo na mga santos, giapil nila. Wala. Ang giatake sa grupo sa Satanic Church ni Anton LaVey, ang simbahang Katoliko. Ang giatake sa mga Seventh-day Adventist o Iglesia ni Cristo, mga born again, simbahang Katoliko. Pero, dili ka makadungog nga dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Wala nila atakihan nagtukod sa Katoliko. Nganong wa man nila atakihan nagtukod sa Katoliko. Kaya kung atakihon nila ang nagtukod sa Katoliko, mapugo sila abli sa kasaysayan. Ug tan-awon kinsay gatukod ani. Ug ang tanang history nagtugaan nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Hesus Kristo. Panalitan bisag kinsa nga pastor, sulayin niyo pangutana. Kung ang Katoliko sa iyo, pastor, puot pasabot kining simbahan na tinukod igtawo. Ang pangutana, kinsang tawhanang gatukod ang niya simbahang Katoliko? Kung dili si Kristo. Naakabay ikatudlo nga tao base sa history nga kining simbahan na gitukod lag tao. Naman, ang Seventh-day Adventist naman tayo itudlo si Ellen Goldwhite, sila si James White, mo iga tukod an hata sa kininiang Church of Christ, si Alexander Cambiel, anak ta sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, anak ta sa grupo sa Born Again Church, Param. So, tanang reliyon, anak ta sa Islam, na si Muhammad, 622, wala pa ang protestante natukod na ni Muhammad. Pero, kung ang Katoliko nga gitabangan og atake sa TV, sa radyo, ug sa uban pa, lakip na sa mga libro, kung kining simbahan na sayop, dili ni sayop sa mga miyembro, dili ni sayop sa mga pare o obispo. Sa Santo Papa, sayop ni sa founder. Dapat unahon nilang atake ang founder. Pero nga naman, nga wala may mga atake founders Katoliko. Nganong di man takadungog, nga doon mga pastor nga giatake nila ang founder. Nganong ang ilang atake sa doktrina sa mga miyembro, tama naman sa Santo Papa nga, ang Santo Papa 666, mananap mapintas. Nganong wa man nila atakiha ang nagtukod. Eh kung atakihon nila ang nagtukod, mapugo sila o pag-research aron pagtanaw, kisa mo gyud katukod ani. O makita nimo na ang kasaysayan
ang gatukod o lilain ang atong Panginoong Jesucristo. Usa sa mga putol-putulon po nila aron ang mga Katoliko, mga inosente, manang abi ninyo dili ego nga magpabunyag lang. Dapat may bawaan po ninyo ang pagtulon ang Katoliko. Ikinabuhi ang pagtuo. Di ego magpabunyag lang. No. Dapat doon na tayo kahibalo. Nga naman, kaya mga ginikanan, mo'y magtutudlo sa inyong mga anak. Kung dili niyo tudluan ang inyong mga anak, may tungod sa pagtulunan, sa simbahan, ug dili ikinabuhi ng naa, madala na sa laing reliyon. Kay daghang kay mga laing relihiyon karon nga milutaw, nga Katoliko mo gitabangan. Yan taktika sa yawa, divide and then attack. Bahin-bahin na, then atakiha. So sa bunyag, igo na, dunay duha ka mga maninay-maninoy nga mo saksi. Moingon ang pare, krosan ako ang agtang sa gibunyagan, sundon kini sa inahan, amahan, maninay-maninoy. Pag cross sa pare sa agtang, unsa man na, buot pa sa buot, nga gipatika na ka sa patik sa pagka-Kristiyanos. Munang ingon si San Pablo, Galacia Kapitulo 6, versikulo 17, wala na si bisan kinsa pang di na ako makapasigarbo sa bisan unsa pa. Kay gidala ko sa akong lawas, ang patik ni Kristo. O saan ang patik ni Kristo? Kung tanaw na to ang unang Korinto, Kapitulo 1:18, alang sa wala maluwas, ang cross binuang. Pero alang sa giluwas, ang cross gahom sa Dios. So, tanang relihiyon nga bulag sa simbahang Katoliko, allergic sa cross. So, gidala nato nga patik sa atong lawas ang timaan ni Kristo. Munang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga naman mubong pagampo nga gisampit nato ang misteryo sa Trinity nga giingon sa atong Ginoo. Giingon sa atong Ginoo sa San Mateo 28:19-20, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya mao na sign nga gipadayag nato ang timaan sa atong pagka-Kristiyanos. Sign. Munang ang cross, gitahod nato, girespeto nato. Ang ba naghalok sa cross. Dili tungod kay ang cross kahoy siya. Kundi ang simbolo niya, simbolo sa pagka-Kristiyano, simbolo sa atong kaluwasan. Ang gani pananglitan, makakita mo flag, nganong na may mga sundalo nga mosaludar sa flag, nganong na may mga pulis nga mosaludar sa flag, nganong flag ceremony manghunong man ang tanan, nga kanana ang flag panapton ra na. Tungod kay bisang pagpanapton na naa siya, simbolo siya sa atong nasod. Mao pud ang cross. Ang cross simbolo sa atong nasod ug daghang mga relihiyon nagsalikuy anak kisay katuparan. Sa unang Korinto 1:18, alang sa wala maluwas ang cross binuang, pero alang kanatong giluwas ang cross gahom sa Dios. Now, aron mahimo kang kabahin sa usa ka lawas kay gitukod sa atong Ginoo, ang iglesia, ang Katoliko. Klaro na to na ang Katoliko dili ta preha sa Seventh-day Adventist ug sa ubang relihiyon nga sola escriptura, o sa sola escriptura Bible alone. Kinahanglan Bible ra gyud, dapat nasulat sa Bible, ang dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan mo na naa ang kasagaran madungog na laing relihiyon. Pero kung mo na ang ilang argumento nga sola escriptura ang di mabasa sa Biblia dili tuhuan, ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang dili mabasa sa Biblia di tuhuan? Asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon Biblia lang? Nga naman, kaunsa man ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ang balay sa Dios, ang iglesia sa Dios, haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, ang iglesia. Nga naman, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, pinaagi sa iglesia, makita ninyo ug mahibaw-an ninyo ang misteryo sa Ginoo sa lain-laing paagi. So pinaagi sa iglesia mo nang ang gingon sa atong Ginoo, tudloi sila sa tanan ngayon ng katunan. Wala mayong Ginoo, pabasahan lang sila. Tanawa sa ilang pagbasa sa Biblia, pila na relihiyon karon ang mitumaw. Sa sayop nga interpretasyon, nang gibasa ng Biblia, naskibuloy,
appointed son of God. Oh, si Manalo, nahimong anghel. Nagbasa ng Biblia. Si Ellen Goldwhite, propeta kuno. Pero kung tanawon sa libro, daghang mga mini nga mga propeta nga mulutaw. Ug usan na niini si Ellen Goldwhite. No, naana sa libro sa Sabadista. No? So, resulta na sa sayop nga pag-interpret sa Biblia. Muna nga, ang mahinungdanon nga maminaw gyud sa gitudlo sa simbahan mo nagingos 16 sa Lucas, ang namati ninyo namati nako, ug ang namati nako namati usab sa amahan nga nagpadala nako. Wala siya magingon. Ang nagbasag Biblia namati nako. So ang Biblia produkto siya sa simbahan. Na naman, kinsa man ang gabahin gahubad sa lain-laing pinulungan, ang simbahan. Kinsa man ang gabahin og kapitulo bersikulo, sila si Cardinal Hugo de Santo Caro. Unya kung may una lain sikta, wala mi mangupya. O ngano man nga ang hubad sa simbahan Katoliko sa kapitulo bersikulo pareha naman po sa ilang Biblia. Unya kung wala sila mangupya sa Biblia sa Katoliko, unya moingon sila kami mo itinuod. O naaday nangupya nga mo itinuod ang gikopyahan sayop. Oh, dili na mahimo nga silang nangupya mo itinuod ang gikopyahan sayop. Pangutan ang mga pastor. Kasi gabahin sa kapitulo bersikulo. Di ba magangan ng naa? Ano, wala na sa history. Pumingon sila, Bible lang. O sige, asas Biblia ang pulong, Bible lang. Asa man ang mabasa? Wala. So, na sila mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Tananglitan, ang kalendaryo karon nga gisunod. Kini tanang relihiyon. Apil na Seventh-day Adventist sa kalendaryo gisunod. Gregorian calendar. Kinsigahan ay ana, si Pope Gregory XIII. Nganong gisunod ba na nila? Kundi sila mo sunod sa simbahan Katoliko. So, aron masakop ka sa tinuod nga simbahan, muna, San Mateo 28:19-20, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa dihang gibunyagan mo, erase tanang sala. Buot pasabot, ang pinakabalaan sa tanang balaan, mao tong bag-ong binunyagan. Kung ang bag-ong binunyagan mamatay, nawa makahimog mortal nga sala, diretso na siya sa langit. Pero, tungod kay, ang tao huyang man, muratag simintadong balay nga niagi na ang sunog, weak na naa siya. Huyang ang tao. Buot pasabot, bisag na bunyagan na ka, ang bunyag mo ng pagpakatao pag-usab, Juan Kapitulo 3, versikulo 5, ug ang kumpirma mo na ipagpalig-on, pagpadala sa 7 gifts of the Holy Spirit. Buot pasabot, ang bunyag, pagpakatao pag-usab, ang kumpirma, pagpatubo. Dili man pwede kang matawo lang ka, di ka mutubo. Munang dunay kumpirma. No? Aside sa bunyag, may kumpirma. Aron, mutubo ka sa imong pagka-Kristiyano, pinagi sa 7 gifts of the Holy Spirit. Pero huyang man ta. Huyang ta. Dali ta mo ibog sala. Munang, before we kayab ang atong Ginoo dito sa langit, before siya misaka sa langit, unsay gingon niya San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-22, gihipan niya mga apostolis gignan, dawatan yung Espiritu Santo, bisang unsang mga sala sa mga tao inyong pasayloon, kana mapasaylo. Bisan unsang mga sala sa mga tao, dili nyo pasayloon, kana dili usab mapasaylo. Muna ang kumpisal. No? Kung makahimo man tagbugat nga sala, mortal nga sala, grave sins, muna mangumpisal ta. Unsa man ang grave sin, bisan pag nakasal na mo sa pare, bugat nga sala nga dili na ta mga lawat. Una, kung kamo sa inyong kaminyoon bisang nakasal mong pare, nagamit mong contraceptives, pills, IUD, kondom, dili na pwede makakalawat hangtod, nabiyaan ang sala ug mangumpisal. Ano man, mga lawat dahi ko, ang pangalawat muna'y pinaka sentro sa uban, mo nga naman sa simbolo na. No, dili na simbolo. Dili mamakak ang atong Ginoo nga nag-ingon, kini mo ang akong lawas, kini mo akong dugo. Wa siya mag-ingon, kini ang simbolo sa akong lawas.
Kini mao akong lawas, kini mao akong dugo. Dawatan ninyo kini. Sige ingon ni San Pablo, unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 26, 27, si bisan kinsa nga mudawat sa tinapay ug sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili siya takos nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. So, mo nang kinahanglan mangumpisal gyud. Kung mahagbong mang sa mga sala, sa pananglitan mahagbong sa sala kay pag binunyagan kang Kristiyano, obligado tang mo simba kada Domingo kauban sa tong pamilya. Obligado tang mo simba. Anong obligado man? Una, tandaan ninyo niya. Sa Genesis, sa dihang ang Ginoo gabuhat og isda, asa man siya nakigistorya? Sa tubig. Nabuhaton niyang isda. Sa diyang gabuhat siya tanom, asa man siya nakigistorya? Sa yuta. Nabuhaton niya ang mga tanom. Pero sa diyang gibuhat niya ang tao, asa siya nakigistorya? Sa iyang kaugalingon, buhaton nato ang tao sama sa atong panagbuhay. Sa punto, ana, ang isda, kuhaa sa tubig, di ba mamatay na? Ang tanom, kuhaa sa yuta, di ba mamatay na? Ang tao usab walay simba-simba. Kuhaagi kas Ginoo, buhi pa, patay na ang kalag. Muna nga obligado gyud, obligasyon gyud. Nato nga musimba dili lang taman sa pagkabinyagan, nga magkuyog ang pamilya. No? Obligado na, obligasyon na. Ano man, may busy man ko. Busy man ko. Inumdumi ha. Inumdumi. Pananglitan. Doon na kay 200 sa imong bulsa. Unya nag-atang kag sakyanan diya sa dalan. Dayon, miduol ko nimo, nangayo ko hinabang. Naluoy ka na ako. Gihatag nimo ang 100. Pila na bili nimo? 100. Samtang nagpaabot ka sa sakyanan, ang imong 100 nga nabilin, gikuot. Unya nasakpan nimo ng kuot. Ako ra po nagihatagag 100. Sa imong bation. Naturo masuko gyud, gataga na kag 100. Kuoton pa nimong 100, di ba? Ang Dios naghatag natog 7 ka adlaw. Sa 7 ka adlaw nangayo siya og usa ka adlaw. Sa usa ka adlaw usa ka oras. Lahi sa 70 Adventist tibuok gyud adlaw, di ba? Ang kamo magsimba. Whole day gyud. Usa lang ka oras. Munang di pwede natong kuoto na. Igahin gyud nato na naa sa Ginoo. Muna, dili enough nga magpubunyag lang, kinahanglan ikinabuhi ang pagtuo. Kinahanglan magtuon sa pagtuo. Ano man, ang laing reliyon, kung kamo, may memorize gani kaya sa teksto, makamemorize lag Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, kato 5, dili ka magbato ng mga larawan, nga mga butang nga naa sa langit, mga butang nga naa sa yuta, di ka magayukbo kanila, kaya ako ang Diyos, abubuhuan ako. Tanawa sa Biblia, gidili ang pagbuhat ng larawan. O nga nung kamo mga Katoliko, doon naman may mga larawan. Na sa Biblia, klaro kaya na gidili ang pagbuhat og larawan. Tinuod na. Ang gidili diha, Diyos-Diyosan. Ayaw pagbuhat og laing larawan sa Diyos-Diyosan. O ayaw ka mo pagyukbo kanila kaya ako ang Diyos abubuhan. Pero doon ay sumpay ana. Ang ilang gimemorize, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 kanto 5. Ang pangutana, ang sama ng Exodo 25, 19, 22, nga ingon ang Diyos, Moises, magbuhat kag duha ka larawan sa mga anghel, kerubin. Ibutang ni sa arka sa pagpasiguli. Ug taliwala sa duha ka mga larawan sa mga kerubin, nga bulawan, ako makigtagbo sa akong katawan. So, ang pangutana, nganong likayan man na sa laing sekta, dunay gidili, dunay gitugot. Ang ilang gimemorize, ang gidili lang. O yan, kung tanaw na to ang Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. O siya, mabasa diya, ang tibuok templo sa Diyos gikulitan og mga larawan. Dunay nawong sa tao, dunay nawong sa kerubin, gikulit kini sa tibuok templo sa Dios. Sa laing reliyon, dili man na nila basahon. Naanas Ezekiel 41, versikulo 17, 22. Sa ato pa, sa Old Testament pa lang, ang templo sa Dios, doon na na'y kinulit nga larawan. Unya karon, kung sa una, ang templo sa Dios, doon na na'y kinulit nga larawan, kisa ang katumanan ang naakaroon. Nganong ang mga anti-katoliko,
allergic maglarawan. Nga dili man dahil tanang larawan, gidili. Awan na, no? Doon ay pangutana. Ay, kaulaw, pangutana. Doon ay pangutana. Ikaw. Tinuod sir nga, ang Katoliko, usab ang Ten Commandments. Okay, mo na naisayop na una-una nila nga ang Katoliko giusab ang Ten Commandments dito. Tanawa ang kinini ang kuan. Tanawa ang Catechism of the Catholic Church. Unsa gani nga Ten Commandments nga naa sa Biblia, maura na naa ang sa Catechism of the Catholic Church. Panalitan ka naman sa giingon man gud diha sa giingon sa giusab man gud ninyo ngano man kay na man diha balaanan ninyo ang adlawng igpapahulay ug ang mga piyestang iglilihi. O, na may sumpayan na. So, giusab ninyo. Unsa man din ang piyestang iglilihi? Domingo man na. O, unsa man ang adlawng igpapahulay? Domingo man na. O. So, dapat balaanon ang naa. Nga naman, sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 1, nabanhaw ang Ginoo sa adlawng Domingo, 9, og sila misimba niya. Kano sa siya gisimba? Sa Domingo. Oh, karon. Pangita og Bible nga ang mga apostoles misimba sa atong Ginoo sa adlawng Sabado, Saturday. Wala, Domingo siya gisimba sa New Testament. Ang claim nila giusab lang. No? Okay. So sa ato pa kung sila ang naa sa husto kayo nga pagtulunan ang pangutana nganong sa libro kinsa may yudyo sa impierno. Nganong gibutang man diri sa libro nga ang Sabadista yudyo sa impierno. Nga klaro man kayo ang nakasulat sa pambisan pag ipadayon na to. Ug ikaw Capernaum, Seventh-day Adventist, nga gituboy ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan, pagayod-yoron sa impierno. Oh. Kaya how about ang Katoliko? Nga kanunay nilang giatake. O kani kang Ellen Goldwhite gyapon nga libro. Unsay gingon The Great Hope. Oh. Unsay gingon dire sa pahina 77 about sa Catholic. It is true that there are real Christians in the Roman Catholic Communion. Thousands in the church are serving God according to the best light they have. Oh. So, kung ang Katoliko nag-usab sa balaod, nganong na may tinuod nga Kristiyano sa simbahan Katoliko? Oh. Kung ang Katoliko wala magsunod sa balaod, kinsa mayudyuron sa impierno? So, abi ninyo, ang pagkailad, masinati na sa lain-laing paagi. Pero ang labing pait, kung mailad ta sa relihiyon, kay bugti ana ang kalag nato sa katapusan sa paghukom. Tanawan ninyo ang tanang relihiyon, i-research ninyo, i-google ninyo. Di sa pag mag-google ka, pangutan who is the founder of Seventh-day Adventist? Tubag na. Nga mo tubag na. Ellen Goldwhite. Who is the founder of Iglesia ni Cristo? Pangutan ang Google. Tubag na. Felix Manalo. Pero pangutan who is the founder of the Catholic Church? Sulaye. Pangutan I-google. Who is the founder of Seventh-day Adventist? Unsay tubag? Jesus Christ. Nasa? Who is the founder of the Catholic Church? Jesus Christ. Di ba doon na may kanang pangutana? Di ba na yung saan to pangutana gani anang who is the founder of the who is the founder of the Catholic Church? Gapo na gawas. Jesus Christ.
So, Google, who is the founder of the Seventh-day Adventist Church? No, James Bate, Ellen White. Oh. So, dali ra ma-search na to ang lain-laing religion. Oh. Karon kung natural mo so pag sila dili si Kristo ang gatukod sa Katoliko. O sige dili. Kinsa di ang gatukod ani? Oh, kung dili si Kristo kinsa? Makahatag ba mong tawo nga nagtukod sa simbahang Katoliko nga dili si Kristo? Wala. Di na nila mahatag. Doon na pa'y pangutana? Sir, katulad din, sir. Kala. Okay. So, tinuod lang, katong padulungay pang panato aning schedule na to, sir. Murang bisulayan din ko ako, sir. Ni adto kalit sa balay tong kauban sa akong papa sa una sa Adventist. Adventist. Dinginan ko. Balik mo simba kay mo lang din sayang kayo gikan pa sa Gamay pa. lolo. Lolo pa ninyo. Kuha na Adventist mo balik ana. Then mo dahil iya dahil kung gisaysayan nga ang Catholic Church daw may gausab sa Ten Commandments. Motong mura kong nalibong dito, sir. Oh, mangutana juga sa kuan padalaan pa ta ka guide ha. Sige. Padalaan ta ka guide. Oh. Muna na karon si butang ta. Kung ang Katoliko ang gausab. Anong gibutang man sa libro ni Ellen Goldwhite? Na diha sa mga Katoliko. Oh, giusab. Asa man padulong, di impierno nang naa. Ya. Unya. Giusab god, wala sunda. Pero unsa may giingon di ana? Oh. Sa libro ni Ellen Goldwhite, Sabadista man eh. Oh. So kung sila ang gasunod, ang Sabadista ang gasunod, kinsa may yujuron sa impyerno? Ngano man nga, yujuron mas impyerno, gasunod man unta. Ya? Oh, mo na naangay pamalandungan. Oh, so mo na angay pamalandungan. Mo na ang gidala yun ako nini ang mga libro sa SDA. Kay kung libro Katoliko, bias. Pero libro man sa SDA. Oh, niya nga kanipa. Oh, nganong manggibutang ba din na sa mining propeta, usa na si Ellen Goldwhite. Oh. Unsa man nga espiritu ang nag-guide nila sa pagsulat aning niya. Nganong gibutang man nga si Ellen Goldwhite, usa na sa mining nga propeta. Ila lang din niya nga libro. Mo na nga dili makakuan ang kinini ang kung pangutan-on biha sa libro nila kay katong nagtulda-tulda nga pastor dito sa unahan sa Banyadero nga naagi dito sa kapilya sa simbahang Katoliko sila nagtulda-tulda question and answer mo to kung gadto dala na ko ning libro tinuod kay ang mangutana hatagan man kuno Bible wa gadto ko gadala na ko ni yung ko pastor giimbita man kuno to pastor kung ang Seventh-day Adventist gaditso na ako kay daghan man kay mga Katoliko nga imbigibitar kung ang Seventh-day Adventist mo'y tinuod nga naman ang Seventh-day Adventist yujuron na sa impyerno sumala sa libro ni Ellen Goldwhite sa itubag niya naaday na ako ikuha naaday na yun basahan so gibasa niya kung maniyang basa, dili ni debate. Dili lang tama ng andong karanaang kuan. Kay hipos nami. So, dili maayo makipagdebate. So, nipos sila. Naman na sa libro. Dapat ipaliwanag niya. Nganong gibutang mandali, yujuron sa impyerno, Seventh-day Adventist. Dapat siya magpaliwanag. Kinaas libro ni Ellen Goldwhite. Ang iyang gingon, dili ta magdebate. Di na maayo. So, mag-communicate lang ta para sa inyong bunyaga o ang process para sa kasal. Okay?